tayo sa may ito kanan ka rito. EDSA Quezon Avenue MRT Station. So dito tayo sa may Mother Ignacia. So this is Huling Sulyak. Medyo bagalan lang mga tingkuya. Ito ABS-CBN Tower. Kasi gigibain na siya soon. Bid goodbye na tayo sa kanya. This is ABS-CBN. So itong area na to ang gigibain. Ayan. Oops, teka lang. Teka lang. Nagwala yung phone ko. So yan. Sige, ikot naman tayo eh. This is ABS-CBN. So itong part na to gigibain siya. Kasi Ayala na siya eh. Ano kang gagawin na Ayala dito, no? Mall? Mall, ay hindi, malamang condo yan. Mga abida ganyan, mga gawin to premium condo. Wow! Hindi pwede Amaya kasi parang sayang lang. So dapat maganda class, 'di ba? Focus pa rin natin. Ito to, hanggang dito lang naman yan eh. Wala na si President. Hindi ko lang sure kung kasama tong audience entrance. So itong main building, hindi yan kasama. It's okay not to be okay. ABS-CBN. Pinoy Big Brother. Sino kaya susunod na Pinoy Big Brother? Mga housemates. Turn right anytime with care. Wow! Ito. Bagalan lang natin kung tingin to. Medyo doon ka para may makuha ko yung view. Maganda. Yan. Oops. Sana to puno na to hindi to isama sa i-demolish. Nasaan itong puno? Tanda na yan, oh. Tanda na yung puno. Ang ganda ng puno. Baging nyo. Ayan to. Ayan. Tower. Basic tower. Ayan. Sige. Tapos tumas mo rin ito. The rise and fall of the ABS-CBN Tower, a symbol of Philippine television. Along the busy stretch of Mother Ignacia Avenue in Quezon City stands a giant of steel and history, the ABS-CBN Broadcast Tower. For decades, it has been more than just a transmitter. It has been a beacon of stories, music, laughter, and news that shaped generations of Filipinos. Now, as the structure faces demolition,
it is worth looking back at how this tower came to be and why it will forever remain etched in the nation's memory. This year yata. From Manila beginnings, Philippine Television was born on October 23, 1953, when Judge Antonio Quirino founded the Alto Broadcasting System ABS and launched DZAQ-TV Channel 3. Its studio and transmitter were housed at the Alta Theater building on Roxas Boulevard, Manila, a converted cinema that became the first TV studio in the country. So, hindi mo ubara sa akin yung gym. Mag-gym kasi ako, lumalang din ako. A few years later, the Chronicle Broadcasting Network CBN of Eugenio Lopez SR and Fernando Lopez set up its own modern facilities also along Roxas Boulevard. With DZXL TV Channel 9, CBN quickly became a formidable rival. Ito na yung tanong siguro. Mamaya papalo ka. Sige kuya. The competition was short-lived. In 1956, ABS and CBN merged, forming ABS-CBN, which would soon dominate the airwaves. For the first decade, its heart and signal pulsed from Manila, where the country's earliest television dreams were broadcast to Filipino homes. Yung kanyang green GSM. Oh, si kuya. Wow! Green GSM. Dito tayo sa Metanas Mara. So, hanggang dulo na. Building a new home in Quezon City. By the 1960s, television had exploded in popularity. ABS-CBN needed a bigger home, and so construction began on a state-of-the-art broadcast center in Diliman, Quezon City. In 1968, the new broadcast center opened its doors. A year later, a towering steel structure rose beside it, the ABS-CBN broadcast tower, later nicknamed the Millennium Transmitter. Mablog sana ako. Kasi umabot kanina eh. At 236.8 meters, 774 feet, it was the tallest broadcast tower in the Philippines, capable of sending ABS-CBN signals across Metro Manila and nearby provinces. It was not just an engineering marvel, it became an icon often shown in station IDs and Christmas specials, a symbol of ABS-CBN's growing influence. No, ano, parang ano, Marshall Way yata yun. Tapos na makakaring yun. Franchise, no? Kaya importante talaga may franchise eh. Pero ang laki ng kita ng ABS this, ano ah. Oo, kahit Kahit wala silang page- franchise. Oo, naka-page lang. Mm-mm. Nakikita pa rin eh. YouTube. Tapos mga ano. Content kasi, ang ganda kasi ng content nila. Talino kasi ng production dyan sa ABS-CBN eh. So dito tayo sa may. Namamahala lang ng ano. Hindi nagbayad ng voice. Hindi naman totoo yun kuya. Nagbabayad sila. Malinis yan, ABS-CBN. Hindi ba? Malinis yan. Ba't napasara? Eh alam nyo na. Politika talaga. Pwede pala kuha na ng Eh practice nag-prove nga ng BIR, di ba? Nag-witness nga ang BIR na malinis, na nagbayad naman ng buwi. So, walang issue dapat. Pag talagang gustong isara, papasara na lang. Dito po, yung ano namin dati, TV Plus, tapon talaga, wala nang ano eh. Wala nang signal. Hindi, GMA naman na. Kakabili kami nun. Hindi, wala na signal kasi sa kanila nun. Pero may mga ibang channel naman yun eh, yung TV Plus eh. Hindi lang naman siya exclusive for Channel 2. May GMA ka, may lahat ng free TVs available dun sa TV Plus. Tinapon nyo Tinapon na, wala na eh. na dismaya kayo. Wala na, hindi na napanood yung Cardo pa man ata yun na Hindi, nasa TV5 siya eh. Si Carding, isa yung FPJ's Provinciano. Ah, probinsyano pala.
Probensya na pala yun. Panahon na yun. Tinapon na. Meron namang mga channel. Malay mo naman, panahon na ngayon ni BBM, mukhang pagbibigyan niya na yan, babalik na yung franchise. Yun nga lang kasi, wala na silang frequency. Lahat nagamit na eh. Sayang naman yung mga pwesto nila dyan. Yung Studio 23 na frequency kaya, pwedeng gamitin yun. Malinaw yun. Iba yung ano eh. Iba yung ano talaga. Iba yung Malinaw ang Studio 23 dati eh. Mas malinaw pa ngayon sa Channel 2 eh. Baka pwede sila doon. Para lang yung magka-front. page nila eh. Ano naman, natangkilik pa rin. Saka global yun. Yung page Kahit nila, nasa ibang bansa ka, makakanood ka. natangkilik pa rin. Ano ba, nasa Japan ka, Singapore ka, o makakanood ka ng Channel 2 ng kapamilya. Magastos na sa ano. Kasi Internet. tulad ng partner ko, papalog talaga ng ano eh. Data. Data pang isang linggo. Only piece. Ay, bakit di kayo nag-wifi na lang? Mas mura. Ay, mas mahal kasi wifi na. 2.5 eh. Silenced by martial law. But the tower's early years were marked by silence. On September 21, 1972, President Ferdinand Marcos declared martial law. ABS-CBN, along with its facilities, was seized by the government. The Quezon City Tower, instead of carrying the Capa Amelia signal, was used by state-controlled networks like BBC2 and RPN9. For 14 long years, the giant tower stood, but it no longer carried the voices and faces that Filipinos had come to love. Mabilis ba PLDT? Malakas na sa ano din sa Quezon City. Kaso nga lang yung ano namin, yung wifi. Ano siya, okay siya. Kaso nga lang sa bayad. Nagiging yung 900 namin, mga nakabayad kami ng 3 months, nagiging 1,299. Natadagdagan. Ba't gano'n? Kaya- Nireport nyo? Inano namin yung agent. So parang automatic upgrade ang nangyari. Sabi ng agent, ganun daw talaga yung ano, Ang daya nun ah. ng mga dati niyang mga client din yan ang reklamo. Kasi unang kabit free 1 month, tapos after 1 month Parang pinadama lang kayo ah. bayad ka Tapos, ng ano 900 kasi piso na lang eh. 999. 899. Tapos naging 1.2. Tapos mga 3 months namin binayad 1,200. Yung Converge naman Bakit daw? wala eh, hindi rin mapaliwanag ng Converge ang mahal naman. hindi tapos nag-ano kami ng Converge. Oo. Kakasar magbabayad ka ng 1,700. Mahal no? Aambon lang. Maglukulong Tapos yung ang wifi. bahal-bahal. Tapos ang baga. Totoo yan. Binayaran namin yun. Tapos binayaran namin ng buwan na yun. Tapos hindi na namin binayaran pagkasunod. Tapos pinutol. Tapos maniningil. Yung PLDT ano na ata eh. Siguro mga utang ko sa PLDT mga 15 na ata. Eh bakit? Tuloy-tuloy pa rin eh. Bakit hindi na kinakat? Hindi naman kayo nagbayad. Kinakat nila. Kung gusto nila, bayaran mo pa yung mga ano. Tapos loko. tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy yung bayad. Kahit wala kayong service? Oo, walang... Ay, ang daya nun ah. Yun ang problema Parang sa nag-i-interest. Parang nag-i-interest. Kumbaga parang hindi siya interest eh. Kasi parang continuous. PLDT. Continuous Kahit yung wala kayong ano. service. Tapos manay-text pa sa Bawal akin. yun ah. Manay-text pa sa akin. Ayaw ko kung totoo talaga. Baka may mali lang sa sistema nila. Ayaw ko kung totoo talagang PLDT. Bogus. Hindi ko rin alam kung totoo talaga siyang PLDT kasi pero ang nagkabit sa amin, ano talaga, nakasuot talaga ng PLDT. Pero na ano siya eh. Bakit talaga? Hindi, tinawag nyo sa PLDT mismo. Sa call center. O anong sabi? Yun da, ayusin daw yung ano. Kasi tinawag. Pero bakit kayo sinisingil? Hindi naman kayo hindi naman naka-freeze naman. Ang ano kasi kanina, may penalty kasi pag hindi ka nakabayad. Kaso hindi kayo nagbayad. Unang buwan pa lang, Hindi, pinutol may na. penalty. Tapos,
Pero every month meron charge. Meron charge siya. Tapos yung hindi naman penalty tawag to. yung hindi mo nabayaran, magtutubo ulit yun. Bawa 2 buwan na tutubo siya Tapos ulit. lumabot na ng 15k. Kasi nung nakaraan, nag-ano sa akin, 8 na may git eh. Grabe no, umahal no. Hindi ko talaga sinave yung niya. Hindi kasi magawa ng paraan ng gobyerno yung Galing ng internet na. Yung sa galing ng Egypt, hindi ko talaga winala. Kasama sila ang nila eh. Kasi kahit maulan, pa rin yung signal steady. Hindi tulad ng converge na Dapat satellite na yan kasi pag umulan, wala na. talaga ang convert. Upload na lang ng every 7 days o di 800. Mas parang mas Oh, mas 800 kampante lang. kayo sa hindi kayo naka monthly kasi nga dun sa experience nyo na pangit. Kasi dalawa kami, sa akin, 100. Asawa ko 100 din. 800 lang naman. Oo nga no. It makes sense. Kasi may unli FB. Saka as needed lang no. Tsaka unli FB pa. O di manood kami sa doon na sa YouTube. Only YouTube. Wala, hindi. Facebook lang. Okay naman yung FB. Oo, okay naman. Maganda naman yung mga video quality doon. Kaya na pinapanood namin yung mga ng Bisibin sa page na lang. Kaso YouTube ako kuya, di niya ako makapanood. Walang page? Wala akong page. Meron pero lilink nakalink sa YouTube. Mas maganda yung may page. Sa FB. Oo, sa FB. Hindi kasi ako maano sa FB. Pwede mo naman mahatak yung yung sa YouTube kasi bagal kasi ng usad ng followers. Oo nga actually. Kasi minsan yung subscribe may bayad eh. Wala. Depende yun kung pa-member ka. Membership yung may bayad. Kasi yung iba kasi Subscribe is free. Pinapalo ko pag nagsub sa YouTube ko, subscribe mayroong bayad. Hindi. Iba yun, membership yun. Membership ba yun? Kung magpapa-member ka, kasi may mga exclusive videos silang nalalaman. So, for members only yun. Pala yun. Pero yung iba, free. A symbol of revival. Then came 1986 and the EDSA People Power Revolution. With democracy restored, ABS-CBN was returned to the Lopez family. The Quezon City Broadcast Center was reclaimed, and the tower once again lit up the airwaves with channel to DWWX-TV. For millions of Filipinos, the tower became a symbol of freedom and resilience. Through the 1990s and 2000s, ABS-CBN reigned as the country's largest media network, with the tower standing proudly as its crown. Manila pa. The last broadcast. As technology evolved, the tower also adapted, carrying not just analog, but also digital television signals, but its proud reign came to a halt in 2020. On May 5, 2020, ABS-CBN was forced off the air after the government refused to renew its franchise. For the second time in history, the broadcast tower went dark. For the first time in decades, silence replaced the familiar sound of the Kapamilya jingle that once filled Filipino homes. Madalas nag-undad yung mga Masikip na ata pag nalabas yung 2,000 dito eh. Ito? Ano ibig sabihin nun? Meron pa 225 na unit eh. Kulang lang sa driver. Kailan?
Nandito na. Ay, nasa Pilipinas na. Oo. Kaso yung walang mag-drive. Oo, driver lang. Nahihirapan kayo kumuha. Ano kasi dito. Kaso ano eh. May UGT pa sa mga driver. Pero at least Tapos wala pang sahod. monthly. Oh, monthly sa ano, pag nakapasok ka na. Man, may allowance naman. Wala. Ano Food. lang, daily lang talaga. Pero may incentive dito pag ano, pag masipag ka. May bracket kasi yung incentive. So yung sweldo nyo, hindi nyo makukuha daily. Hindi ka tulad pag taxi kayo nung arawan. So mag-antay kayo ng 15:30. 15:30 yung sahod namin. So maasa kayo sa tip. Oh, tip at saka ano, incentive pag kaya. Oh, alam ko malaki nga yung incentive na binibigay eh. Pero Parang pang 7. hindi. Ba't parang yung nakausap ko, sabi niya parang every week daw nakakobra sila. Oh, every week. Eh di hindi monthly. Hindi, yung sa incentive yun. Incentive. Bukod pa yung ano, Bukod may sahod. sahod, semi-monthly talaga yon. Monthly yun. Monthly, hindi sa semi-monthly. 15 at saka 30. Tapos Kaya nga. itong incentive namin, nagdepende yun sa kita. Araw-araw. Okay. Yan ang binibigay ito yung Martes. Pero medyo mahirap din kasi Mahina ba? hindi, ang ano kasi mura yung pamasahe tapos yung bracket nila malaki. Hindi, paano mura? 3,000. Taxi rate kayo. Oh, pero yung ano kasi 3,000, 4,000 Ang bracket binibigay bracket ng incentive. Pag naka 3,000 ka, sa magkakaroon. magkakaroon ka ng 350. Pag hindi. Pag hindi, Sa isang araw yung 3,000? oo, isang araw po. Buong Nakaka-magkano ba kayo sa isang araw? Di ba 8 hours lang? Kaya ba yung 3,000? Parang hindi, nga. no? Oo, hindi. Hindi kaya yun. Mahirap nga. Hindi Pag kaya. Kailangan ka mag-extend ng 12 hours. Oo, hindi kaya. Taxi. Hindi kaya nga. Mahirap din. Buti kung malaki yung rate nyo, hindi kayo malataas. Hindi Yung- katulad ng Grab eh. No? Kung Grab kayo, yun Yun, kaya yun. kaya. Sa 8 hours. Pero kung taxi rate Kaya kayo, kailangan hindi siya kaya. ng extend talaga oras kung gusto mo nang mag-hit ng incentive araw-araw. oo. Hindi ka talaga maka-extend. Pero minsan ano din ako eh. Meron din akong Nag-OT yun, di ba? wala kasi yung bayad ng OT. Kaya yung tao Wag na lang pagkapagod pa kayo doon sa 350. Hindi, pag meron din kasing time na kumikita ka ng maganda kumita ka na ng 2.5, 2.4. So kailangan mo mag-extend, sayang kasi 360. Konti na lang Oo, eh, konti no? na lang. Pero pag 1.5 lang, 1.7, 1.8, Wag na. Wag na habulin. Ganon Asa kayo posible habulin mo na yun. ganon ginagawa ko eh. Pero kasi ito hanggang 8 hours lang yung capacity ng Hindi, kakayanan. abot naman yung battery ng 10 hours. Mga ganon. Paano kapag lumagpas kayo doon, hindi na kayo makakabalik? Marami Wala ng na kayo- charger sa labas eh. Nakakapag-charge kayo. Magkano yung charging? Walang bayad. Marami. Yung magbabayad Saan kayo siguro nag-charge? sa mga marami na silang ini-install na charging station eh. Saan banda? Paranaque, Pasay, Sa ang PITX, sa Asiana. may mga ganon station. meron. Hindi kayo sa gasoline station. Farewell to a giant. By 2024, ABS-CBN confirmed that the tower would be demolished, citing safety concerns, maintenance costs, and obsolescence. The demolition set for 2025 marks the end of an era. Hindi namin alam per kilowatts ata. Baka mas mura sa gas yun. For those who grew up with ABS-CBN, the tower is more than just metal beams, it is a monument of memory. It witnessed the birth of Philippine television, the suppression of free press, the triumph of democracy, and the heartbreak of shutdown. Mag-hi kayo, kuya. Hello. Shout out.
Shout out. Shout out Dumaguete Shout out. Antanhay. Dumaguete? Dumaguete Antanhay. Ano ibig sabihin nun? Doon kayo. Maganda sa Dumaguete, no? Yan ang probinsya ko eh. Pero city na rin ng Dumaguete, no? Maganda na rin. Yan yung kumbaga sa Negros Pangalawa sa Cebu. Na maganda. Oo. Maganda nga raw dun. Rinig ko lang. A legacy beyond steel. As the steel giant is taken down, its legacy will live on in the stories it helped tell. From the first black and white broadcasts in Manila's Alta Theater to the golden age of drama news and variety shows in Quezon City, the tower's presence shaped not just the skyline, but also the Filipino spirit. Lago naman tayo eh. Yun yung unang sumikat Na? city. The ABS-CBN broadcast tower may soon vanish from sight, but for generations of Filipinos, it will remain an eternal landmark of hope, resilience, and the power of storytelling. Plaza. Yung Cebu kasi ano na yun, malaki kasi metro na yun ang ano na, metro. Masikip sa Cebu eh. Metro Cebu. Ang dami na kasi. Tsaka, Traffic. Ano dun? Grabe rin yung Mga traffic. taxi kasi dun, mga ano din. Parang dito din, Maynila. Mga kontrata. Ay, ganun. Yung Cebu kasi parang Maynila ng style. 24 oras hindi natutulog yung mga tao. Ito yung yun na sinaran na. Kasi gagibain na yan eh. Yan, Oh, ganun? Oo. Bagalan na. Binayaran na yan sa ano? Oo. Sa Skyway? Yun, Skyway yan eh. Yun, Skyway yun. Thank you for being part of this journey. Your support keeps our stories alive and burning bright just like the lights that once shone from the tower. If this piece sparked your curiosity, do not forget to like, share, and subscribe for more timeless urban stories and visionary projects. We would love to hear your thoughts, share your memories, or let us know where in the world you are tuning in from. Stay inspired, stay hopeful, and keep building dreams as tall as the towers we remember, because no matter where you are, passion and purpose will always rise higher than steel. From the heart of the summer winter channel, we send you endless love, 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 and gratitude.